Iyakan at pagkataranta ang maririnig sa video na kuha ilang sandali matapos bumagsak ang balcony ng St. Peter the Apostle Parish sa San Jose del Monte City, Bulacan. Kita rin sa video ang mga taong nagtutulungan para makaalis sa mga kahoy at upuan na bumagsak sa kanila. Biglang bumigay ang balcony na gawa sa kahoy pasado alas 7 ng umaga sa gitna ng misa para sa Ash Wednesday. Nagsisimula na noong magpahid ng abo sa noo si Father Divino Kayanan nang mangyayari ang pagguho. Bigla pong may sumigaw. Pagkakita ko po, yun nga po, nag-collapse yung structure. Nag-announce naman po ako sa kanila na wag muna magpanik, wag talagang magtatakbo. Kaso beyond na po talaga sa control. Maya-maya may nag-crack. Dara-diretso na po yun. Kuya, tubig! Sa tala ng San Jose del Monte City LGU, nasa 52 ang sugatan. Karamihan ay nagtamo ng mga bali habang ang iba ay minor injuries. Gumuho ang gusali. May mga iba na tumatalon sa konklusyon na ang pagguho ng gusali ay paghatol ng Diyos. Maaaring cognitive bias lang nila iyan. Biblikal bang sabihin na nababagsakan ng gusali o di kaya naaaksidente sa ibang paraan ay makasalanan agad? Not necessarily ubod ng masama. Baka sabihin naman ng iba, bakit sa Job sinabi, galit ng Diyos nagpapalindol siya? Pero tandaan natin, kahit pa ang Diyos ang nagpalindol, hindi lahat ng namamatay doon ay talagang masama. Lahat tayo nagkakasala. Tama naman yun. Mababasa yan sa 7:20 na may Ecclesiastes. Ganito ating mababasa. Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nakakasala. Tiya lahat nagkakasala. Kikita rin yan sa 3:13 ng Goma. Pero ang punot duno dito, lahat ba ng naaksidente or nadadamay sa trahedya ay ubod ng kasamaan? Hindi. Basahin natin ang sinabi ni Kristo dito sa ilang talata sa Lucas 13:1 hanggang 5. Ganito ang ating mababasa. Nang panahong dingang yaon ay nangaroon ng ilan na nagsipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala baga ninyo na ang mga Galileyong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat, malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. O yaong 18 na nalagpakan ng muog sa silo at nangamatay, inaakala baga ninyo na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng taong nangananahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi, tatapwat, malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Yung Siloam ay isa sa mga lugar dun sa labas lang ng Jerusalem, sa mga muog ng Jerusalem. At bumagsak ito na 18 na tao, 18 namatay. Ang lesson dito ni Kristo, hindi dapat tayo nag-a-assume agad na masamang tao ang namamatay sa trahedya. Kaya kahit matuwid ka, pwede ka pa rin mamatay sa isang aksidente. Diyos lang ang nakakaalam. Kaya ang pinaka-lesson dyan ni Kristo, dapat lagi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kahit matuwid, kahit lalo na masama, kailangan magsisi sa kasalanan. Sana po ay may natutunan tayo dito sa maiksing video na ito. Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Paalam!